Last to for December, guys. Kasi medyo busy na tayo. Actually, nasigit lang talaga tong araw na to. Buti nasigit tayo nung idol natin ni Dax, no? Ngayong araw na to. Kasi sobrang ng schedule to, punong-puno eh. Sakto lang. Pagka pinalagpas ko pa yung araw na wala siyang shoot, putya, baka na to, next December ko na mahila to. Solid. Sobrang saya, no? Kasi isa na naman tropa yung natin, yung i-interviewin, gigisahin sa kanyang sariling mantika. Okay, pero solid tong tao na to. Yun. Boss Dax, kwento mo naman sa amin, paano ka nag-start? Ako, Boss Marbs. Okay. Yeah. Subo lang ako Sarap eh. Ang sarap. Sarap ng hinanda ngayon. Ubus ko agad yung Chinori. Shoutout ulit si Chinori. Chinori pa. Ayun. Ano ba? Parang start. Actually, wala akong alam sa wedding yun. Sino nag-start ako? Nag-start ako, yung first camera ko, binili ko siya kasi gusto ko lang mag-shoot ng mga sayaw. Kumbaga, yung doon pa lang video na yung gusto ko talaga kasi dance yun eh, 'di ba? So, yun, as in na-inspire akong well, may YouTube na nung time na yun, pero basically gusto ko lang mag-shoot ng sayaw. Yun lang talaga ni isang intense sa isip ko na paglaki ko mag-shoot ako weddings. Wala sa isip ko yun. So, yun, basically gusto ko lang mag-ano. So, nang shoot yun, tapos so tuloy-tuloy, shoot ng sayaw, ganyan. Later on, meron ako isang student sa dance din nun, si Vince Ong. Nasa Imagination siya. Apprentice siya sa Imagination that time. Tapos, ano sa akin, Kuya, pasok ka dito. Ganyan, okay dyan. So sabi ko, may video ba dyan? Kasi photographer siya. So Imagination, photography studio siya. Dami nang galing dyan. So, sobrang dami mga galing galing dyan. Jaja, Toto, Benji Chongko. Diba? Oak Street. Jamie Lihan. Yeah. Oh my gosh. To name a few. Pero Aaron Ocampo ng Metro Photo. Sino pa ba? Dami. Si Bill na nasa Maya din ngayon. So, Nicolay. JJ Lucas. Sobrang dami, diba? So, yun. And then, so nasa video ako nun. Tapos, nag-apply lang ako. Sabi ko, pwede ba ako sumali dyan? Tapos, so, apply ako, ganyan. Na-meet ko si Sir Jong. Si John Mateos Ong. So, tinanong niya ako, game ka ba mag-shoot? Sige, tara, game. Sama ka sa first shoot. So, sama ka sa first shoot. Agad-agad. As an apprentice. Actually, hindi pa apprentice noong time na yun eh. Basta sumama lang talaga. Pinasama na ako. Gusto na i-testing. Parang ganun. Noong time na yun, sabi ko, Vince. Tinanong ko si Vince, yun nasa Imagination. Sabi ko, Vince, ano bang mga camera gamit dyan? Sabi niya, ay kuya, mga 5D tsaka 7D. Sabi ko, okay. So, sa mga hindi may alam, merong Canon 5D tsaka 7D dati ha. Yeah. So, inaral ko yun. Nung meron pa ako 7D sa tropa, sabi ko, bro, pero ako 7D, aralin ko lang yan. Ganyan kasi yun yung gagawin. So, SLR na inabot mo? SLR. Sa pagkakaalam ko. Bakit? Pagdating ko sa shoot, nilabas na yung mga cameras, yan na. Lumabas na yung mga 5D, mga 7D. Wala pang 6D noong time na yun eh. Tapos, syempre, yung mga lenses na talaga pinapangarap mo. Dati naman, bilang lang yung lente yung pangarap mo eh, di ba? Kasi ang lineup niyan, for sure, 1635, 2470, tsaka 7200. Di ba? Yun lang eh. Pag may 50 ka, photographer ka nun. Tsaka yaman mo, na videographer, di ba? So, yun talaga yung mga lente noong time na yun. Ako, puro Sigma pa ako nun. Sigma? 1750? Mga ganun ba? So, sabi ko, okay to. Yung pala, para kina-jigs yung camera na yun. Naalala ko nun, yung mga kasama ko nun, si Jigs, si Cedric. Ano pinili ni Jigs? Sige, basta si Jigs. Basta si Kaweng. Oo, si Kaweng. Yan, si Jigs, si Cedric, tsaka si RJ. Si RJ na nasa Mayad ngayon. RJ Bagay, oo. So yun. Ang nilabas na camera sa akin, Kap, FX1 yata. FX1000. Isa dun sa dalawang yun. 3CCD. 3CCD? Siya ngayon, di ko alam. Paano shoot yung tape dito? Di ko alam to. Anyway,
buti maaga ako sa call time. Kumbaga, let's say, kunwari, yung call time, alas 10. Nandun na ako mga 7 pa lang. Tapos nagkaroon akong time mag-Google. Wala pang YouTube na yung mga tutorial ng camera. Wala pa, aralin. So, inaral ko that day. Sige, game. Sama-sama, ganyan. Hanggang sa, ayun, nabigyan ng break. Nagtuloy-tuloy na siya. And very grateful ako kay Sir John kasi nabigyan niya ako ng chance na yun. Kumbaga, hindi naman ako aral talaga eh, diba? And ang dami ko natutunan sa imagination na na-apply ko hanggang ngayon. So, Hindi ayun. lang sa shooting pati doon sa sa Life in general, life in man. general. Oo, life in Kasi si general. Sir Jong, ano yan magaling siya magpayo, di ba? Ang galing sobra. And hanggang ngayon, nag-check up pa rin siya sa amin. Last month, nagpunta siya sa amin, nila Toto. Basically, check up lang kami. Ganun. Kumusta kayo? Ganyan. So, and hindi lang para i-honor kami sa mga ganda namin nagawa, pero para i-call out din kami sa, bakit ganito na ginagawa nyo? Ba't ganyan? So, nandun pa rin yung, kumbaga kahit wala na kami sa company, nandun pa rin siya nandun pa rin yung concern. Kaya, sobrang grateful ako na Pero nung sa kanya. pumasok ka sa imagination, marunong ka na bang mag-shoot noon? Or talagang wala kang idea? Nag-edit ka na ba? Nag-e-edit, nag-shoot. So, medyo alam nyo na kung, Naman na. in short, walay. Oo, walay. So, So, sila talaga yung mubog, no? Ilan taon sila ka sa talaga. imagination? 4 years. 4 years, tagal din. 4 years. Toto, 5 years eh. Oo, 4 years ako doon. So, sa apprentice, syempre, okay lang sa akin yun. Sama ako mag-shoot. Gusto ko talaga yan. Gusto ko kahit walang bayad. Sige, sama lang. I mean, parang natututo na ako ng libre. Hindi na ako nagbayad ng tuition. So, yun yung naging, parang I would say, parang film school ko that time. Imagination talaga. And more than siguro yung pag-hawak ng cameras, natuto rin ako mag-handle ng clients. Kasi pinapag-meeting din kami ng mga clients noon. And yun, ang ganda ng exposure talaga. Ang ganda ng exposure. Tapos, kailan nag-start si Spark Series? Okay. So, nag-start ang Spark Series noong 2014. Ba't ako maris ng imagination? So, simula kang apprentice, tapos junior, senior, master. Pag umabot ka na doon, may ganong leveling. may ganong level. So, parang habang nagsistay ka doon sa company, may nilook forward ka rin for the next year na parang, sana ma-promote, tipong ganyan. So, yun. Then, nung na-promote ako to a master that time, yun din yung time na nag-resign ako. Kasi, gusto ko lang explore yung sarili kong style. Yung sarili kong, kung ano yung pwede kong mabigay sa mundo as an artist, parang ganun. Kaya na-form yung Spark Series. So yun, nag-start ako 2014, meron akong, I don't know, 4, 6 bookings, ganun lang. Ganun kalakas yung loob, no? Ganun Putang ina, may booking ako, start ako company. laban na yan! laban na yan, diba? 2014. Tapos nung time na yun, syempre, since alis ako, gusto ko rin hanapin pa yung sarili ko. So nag-freelance ako. Ayun, so sama-sama kong kani-kanino. Doon ko na-meet sina Dudes, sina Michelle, sina Sam, Rick, ganyan. Eventually, sina Je, ganyan. Then eventually, nasama si Cinemaworks. And then, so yun, basically habang binibuild ko yung brand ko, nakapag-shoot ako sa mga studios na iba-iba. From small studios up to the big studios. Then, yun, pare. Nag-Jason ka ba? Nag-Jason din. Oo, nag-J-Mag din. Iba yung pressure na J-Mag. Iba yung pressure na J-Mag. So yun, ano ba? So yun, and then eventually parang sabi ko, ang daming shoots. Kasi nung time na yun, konti na naman nag-freelance. Ang dami ng shoots. Trinay ko nang i-keep na lang to a certain number of studios na gusto ko. Yung malaki yung natututunan ko. Hindi wala akong natutunan sa iba ha. So, ayun, sa akin lang parang, syempre, mga idol eh. I mean, pangarap ko mag-shoot sa Cinemaworks ng time na yun. Pangarap ko mag-shoot kay Je, tsaka sa Notion. So, yun, parang dun umikot. Habang binibuild ko rin yung studio ko. Oo. Ilang years yun gano'n? Parang mabilis lang din. Parang 1 year lang din. 1 to 2, gano'n. Oo, 1 to 2. So, ano yung natutunan mo nun? Nagpipilas ka, brother? Or nung nandun ka kala Jong, ano yung pinakamalaki mong natutunan na hanggang ngayon kinikip mo sa sarili mo? Kina Sir Jong? Oo, kailan Sir Jong. Sir, doon ka nagsimula, doon ka nag-apprentice eh. Laki. Una, sistema. Kasi nung pumasok ako na imagination, kumbaga ano na sila, well-oiled machine na sila nung time na yun. So, nandun yung business model na, ganito kapag nag-schedule ng shoot. Ganyan, may work first kami tinatawag. And na-apply ko hanggang ngayon. May Excel sheet na, parang basically, parang ginaya ko lang yun hanggang sa ngayon. In-improve lang ng ganun. Tapos, pag-handle ng personnel,
basically hanggang from pre-production hanggang post-production, nandun yung sistema. So, basically parang nakapattern din dun Nakapatay eh. na. Oo. Kasi siyempre parang 4 years ka dun eh. So, Oo. yun na yun. Parang kung doon ka natuto, mahirap nang baguhin siya eh. Oo, Diba? totoo. Parang yung sa amin, yung workflow namin is galing sa mga Nicolas, ala Bob. So, tinitweak lang ng konti. Diba? Ayun. So yun, kaya parang nung nag-start ako studio ko, medyo may alam na. Kaya hindi ako masyadong kapa. Oo. Tsaka Ayun. malaking bagay talaga yung imagination kasi lahat yan tinuturo hanggang sa business side eh. Totoo. Diba? Totoo. So nandyan yung personal. Kahit personal nandyan eh. Kasi nag-check up. Parang may Bible study rin kayo, diba? Meron. Oo, may Bible studies kami noon. Parang emotion tsaka yung spiritual Pati level. spiritual, meron. oo. Kaya alam mo na hindi lang kami nandun para matutong mag-shoot or, mag-grow as an artist. Pero parang yung holistic growth mo talaga nandun. Pati yung spiritual na-check kami. So, which is a very good thing for me. Yes. So, ayun. Kaya Swerte yung wedding industry dahil dumating si Sir Jong eh. Dami rin talagang tao natutunan niya. Ni Sir Jong. So yun, ilang taon ka sa Spark na nagwe-wedding bago mo naisip na, putya, kailangan ko i-step up yung game ko. Gusto kong mag-advertising. Oh, man. Okay. Paano ba nangyari? Actually, hindi naman siya plinano talaga eh. Hindi siya plinano. Nung time na may Spark series, ang goal ko lang is mahanap ko yung sarili ko as an artist. Kung ano yung flavor na mabibigay ko sa mundo to. And basically, mamatay ng ganun. Kumbaga malabas ko lang kung ano talaga ako. Mahanap ko yung visual style ko. And magawa ko siya regularly, di ba? I mean, parang may mga artists na ganun eh, di ba? Yung tipong pag nakita mo itong work na to, siya na to. Sino ba mga ganyan? Let's say, kunwari, Bruno Avillan. Pag nakita mo yung work niya, putya, alam mo agad, Bruno. Ay, sorry, pwede ba magputya? Oo. Pwede, okay. Murang nga ako eh, tangin eh. Tangin na pala eh. Pwede pala yun eh. Okay, sige, game. Ayun, so di ba, pag nakita mo si Bruno Avillan, yung style niya, alam mo, Bruno ka agad. So ako gusto kong mahanap yun. And hanggang ngayon, hindi ko pa nakita yun. So, kung may opportunity for me to, to find that, doon ko siya hanapin. And ang feeling ko lang naman sa mundo to, skill building lang naman ang kailangan kong gawin para mahanap din yun. And very grateful ako na nagkakaroon ako ng opportunities to explore yung side ko na ano yung pwede ko pang magawa. Rather than, i-keep ko na yung sarili ko within the boundaries of the wedding industry. It's not na hindi ko gusto ang weddings. I mean, sobrang mahal ko ang weddings. Ang dami na bigay sa akin ito na never kong na-feel or na-imagine na mararating ko sa buhay ko. Man, nasa weddings talaga. So, ayun. And nagkaroon ako ng window of opportunity to express myself sa advertising, which is also a very beautiful industry. Totoo. And sobrang saya ko talaga. So, sobrang saya ko na nakakapag-shift ako in between those two industries. And ayun. So, hindi ko talaga hindi ko rin pinangarap na mag-advertising industry eh. Kasi diba? parang ang hirap na i-reach yung Totoo, level eh, diba? Tapos lalo na ngayon na parang sidekick ka, Sid Maderaso, one of the top director in the Philippines, di ba? Let's go. Sobrang thankful. grateful Sobrang nakakatuwa kasi, di ba? Napunta ka dun sa grupo na yan. Totoo. Parang badge din siya na, okay, uy, nakapag-Sid ka. Shout out direct. Diba? Ayun. Iba yung sidekick din eh. Iba yung mga director dyan. Oy, si Shem nanonood. Si Shem, yan, si director. Rex Shem, kasama ko lang yan nung kailan. Di ka kasi pwede. Hindi ako pwede doon eh. Dire-diretso tayo eh. Saya. Ayun, parang nakakatuwa kasi, di ba, from wedding to advertising. Ano yung nakikita mong similarities, bro? Ito, medyo mahirap yung sagot eh. Ano yung nakikita mong kakapmuka dun sa wedding tsaka sa advertising? Parang mas maraming nakikitang differences rather than similarities. Oo. Kapag wedding kasi, pwedeng isang meeting lang, tapos shoot, tapos yun na yun, di ba? Pero pagdating mo sa advertising, since, mamaya na tayo sa rason, pagdating mo na advertising, isang katutak na meetings, bago shoot, tapos isang katutak ulit na meetings pagkatapos. Oo. So, parang I would say, parang mas time-consuming ang advertising work compared to weddings. Which is very understandable. Kasi nga naman,
ang laki na ginagastos ng isang advertisement, di ba? Yes. Milyon, di ba? And para mapagana isang board, kailangan talaga sigurado lahat. Saan tayo magsushoot? Saan magsushoot? Anong angulo? Anong lente? Anong camera? Pati mga ganun iniisip eh. Mga kliyente naman natin sa weddings, hindi naman sa maselan sila. Hindi sila maselan. Pero ang importante sa kanila, yung work na nakikita nila. Hindi sa, anong lente gagamitin mo? Anong camera gagamitin nyo, di ba? Sa advertising, problema pa yan. Oo, di ba? May board ba kayo? Di ba? Hindi nahanapan ng sa weddings eh. Pero sa advertising, hanapan ka talaga ng Sa wedding, gumamit ka ng high 8, digital 8 or something. Basta ma-express po yung art mo, okay yun. Okay yun. Sa advertising, hindi. Totoo. So parang yung risk management nun, mas kaya mong gawin sa wedding eh. Alam mo parang mas may opportunity ka na gawin ko nga to dito, di ba? Sa advertising, hindi pwede. Tipong, ba't may ganyang cut bigla, di ba? Hindi natin pinag-usapan yan, di ba? So stick ka muna sa board, no? Stick muna sa board, oo. So, yun. Sa kita, syempre, it's all about the money. Oh! Ano yung difference ng advertising and wedding? Lalo na ikaw, kasi director ka, tapos ikaw rin yung DOP, and meron ka rin mga rentals. Oo. So, kamusta yung income mo sa wedding tsaka sa advertising? I would say para nagbabalance out lang sila. Halos parehas lang. Kung ginagawa mo yung lahat. Pero kung PF lang, mas malaki pa rin sa wedding. Ay, hindi, malaki na PF mo eh. Hindi. Parang ako si Dax Takudaw, mas gusto ko advertising, mas mataas yung Hindi. Tapos wala pa akong problema, wala akong taong Siguro ang feeling kong mas pasok na tanong, yung bayad sa stress mo. Yes. Kasi nga, time-consuming ang advertising, di ba? Hindi lang siya isang meeting, multiple siya, tapos on the day, and unlike yung wedding, on the date, SDE, tapos na, wala ka ng problema, thank you na yung marinig mo. Sa advertising, hindi pa eh. Gumugulong pa yan eh. Hanggang magiging masaya ka sa advertising. Pag nakita mo yung trabaho mo, nasa TV na or nasa YouTube, ibig sabihin, tapos na yung problema. Pag umere na, dun mo siya mapapansin. Kasi yung bayad doon, after a month, di ba? Oo, yun din yung difference eh, na parang, meron na, pero hindi pa ako kumikita. Hindi pa pumapasok, di ba? Ayun. Pero okay din, kasi minsan, hindi mo na-expect, may bigla na lang papasok. Kaching, okay din. Okay din. Ayun. Pero kung sa stress level, parang, hindi ko alam parang masasabi ko parehas din eh. Kasi kunwari, let's say, tayo, studio owners tayo. Pag sa wedding, tayo lahat. Diba? Simula utility, hanggang driver, hanggang production manager. Tayo yan eh. Kasi para mapagana isang buong araw, dami natin iniisip. Diba? Umaga pa lang, call time. Yung shooters dadating. Saan tayo kakain ng almusal? Saan tayo magpa-park? May parking ba? Pagdating mo sa hotel, message mo yung coordinator, so nagpapaka-PM ka rin. Nandito na kami sa room number, akit na tayo, ganyan. Pagdating sa shoot, delegate mo sa shooters. Ikaw magaling shot, ikaw mag-bride, ikaw mag-groom, ganyan. So, ano mo yun? Ikaw magpapagano ng lahat, tapos mag-e-edit ka pa. As in, ang dami nating iniisip that day. So, yung stress for us, saan katutak din? Sa isang araw, diba? Pero, kunwari, let's say, DOP ako for an advertising job. Ang number of meetings niyan, at the most, baka 2, 3 lang. Lalabas ka for an ocular, tapos sunod mong punta dyan, shoot na. Oo. So, sa shoot, wala ka masyadong intindihin kasi ang dami na nag-aasikaso nun for you. Yun yung nagulat ako pagdating ko na advertising kasi parang, change lens. Nung mga first shoots natin, parang, huwag mo nang galawin yan. May magpapalit ng lente para sa'yo. Ay, okay. Sige, okay. Babatay angle. Bagay mo yung level ng tripod. May magbabago rin para sa'yo. Parang, sobrang delegated ng work, di ba? Pero pag, yun nga, sa wedding, ikaw talaga lahat. So, I would say, sakto lang. Parehas yung bayad. Nasa number pa rin ng shoots yung kita. Nandun pa rin talaga. So, yun. Pops, turuan mo nga kami. Halimbawa, mayroon akong shoot. Interview. Paano mo kayo ilawan? Paano kita ilawan? Una, depende siguro sa intent ng shoot. Kasi dami pwede. Corporate,
Typical na kinukuha ng mga event. AVP. Okay. Paano mo kailangan? Depende pa rin. Kumbaga, dami mong kailangan intindihin ngayon eh. Parang, sige, pwede naman tayong shoot ng natural light. Pero, may mga tawag na kailangan bang natural ito? Kailangan bang madiliman to? Anong gusto ko muna malaman So, sa DOP, dapat yun yung iniisip mo lagi. Oo, alamin ko muna kung para saan siya. Kasi pwede ko na ma-express yung art ko eh, di ba? Sige, gusto ko yung medyo off-center, gusto ko kalas sa rule of thirds, mga tipong kaya, gusto ko sobrang dami yung negative space. Pero gusto ko malaman kung papasok muna siya para sa edit. So, ang iniisip ko na ngayon, yung kalalabasan. Kesa yung angle, kesa yung express ko yung basta ng sarili ko. So, tatry ko muna ibigay yun, tsaka ako magbibigay ng extra angle na, may panglaro ka dito. So, yun. Interview na beauty, Marian Rivera. Oh my gosh. Pare, pag Marian, wala kang shadows talaga dapat. Balance in beauty yan. O, balance in beauty talaga. Anong ginagamit mo dun? Maganda lang mag-mention ng brand Okay. Ayun. So kapag sponsor tayo ng kabila. Let's go. Parehas naman maganda. Yeah, so wala naman. Brand lang talaga yung pinagkaiba natin. Depende na sa iyo kung anong mas gusto mo. Ayun. So, pagdating gumagamit ka ba ng mga silk or mga butterfly dyan? Limited ang space usually kapag, let's say, kunwari, tadhana. Yung shoot namin dun. Kapag kay Marian, gusto niya talaga soft lights. As in talagang soft lights. Paano mo masosoft yung hard light? Filters. Oo. So, yun, gamit ka ng mga softboxes. Kung wala kang softbox, bounce mo yung ilaw. Tipong ganyan. So, basta walang hard light. Huwag kayong mag-hard shadows, yung nakaguhit yung, kunwari, eto ilaw, nakaguhit yung itim dyan. Mga Rembrandt na ilaw na. Wala. Hindi pwede mag-Rembrandt doon. Kasi tama nga naman, pag inilawan mo siya, maganda talaga. So, ayun, kompleto. Kompleto kapag kay Marian. As in, ang tawag sa ganun, textbook lighting. May isa kang key, may isa kang fill, may rim ka. So, ayun. So, rim pala tawag doon, hindi hair light. Hair light na, ibang term lang. Kwento mo nga yung kay Marian at kay Dingdong. Paano sila napasok? Ano ba? Kasi parang nagulat din kami doon. Parang, uy, tangin na siya. Kahit ako nagulat. Di ba? Paano nangyari? Kwento mo nga, parang exciting yan eh. Pandemic. Meron isang project with Sid. Kailangan na isang DOP for isang brand ni Dingdong, which was Dingdong. Tayo nag-shoot sa... Tayo nag-shoot noon. Delivery. So, yun yung first. So, sinut natin yun. Tapos, so parang, I think, hindi pa yun. Hindi pa yun pala. Sorry. May project pa before that, pero hindi ako kasama. Since naalala ko ni Dingdong para doon, sabi niya, try natin to. So, yun, nagdingdong tayo. Tapos, ano ba after nun? Parang, hindi ko maalala kung Marian after nun eh. Pero feeling ko Marian na pagkatapos nun. Parang sabi ni Dong, kailangan niya ng isang shooter na may ilaw na, kaya mag-direct, kaya mag-camera, basically lahat. Isang very lean na team na kaya i-mount yung kailangan nila for teleserye. So, gulat ako nun. So, okay, sige, game. So, yun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Dire-diretso na. Pinasok na nila ako for their brands. Pinasok na ako for kung ano-ano mga shoots nila. Ayun. Recent namin yung sa Jemmy Gala Night. Naalala ko nun, nag-shoot pa tayo dun sa bahay nila eh. Sa bahay nila. Diba? Bahay nila. Saya nun. Sabi ko, pagpasok ko sa bahay nila, Dingdong, wow. Ito pala yung worth ng billion peso house. Hanip yun. So yun, saya. And ayun, nandun na kami sa point na parang nagdadaanan na kami Dingdong sa bahay nila. Alam mo yun, parang, saan ka? Shoot? Sige. Ganun na lang eh. So yun. Ayan.
Oh, madami nagpapa-shoutout. Sorry, nandyan si... Napasarap yung kwentuhan. Napasarap eh. Sarap ng kwentuhan natin eh. Si Maki. Oh, puro shoutout yung gusto. Wala pa magtatanong kay Doc. So, pwede kayo magtanong ha. Hindi, maganda naman kasi yung kwentuhan. So, hindi mo na talaga kailangan. Pero magtanong din kayo kung gusto nyo gusto kayo itanong. Si Edmond Bueno, nandyan. Si Maki Bautista. Si John Batansila. Shoutout sa kapatid ko, si Andeng. Andeng, nandiyan si Andeng. Andeng, I love you, Andeng. Si Aljon, yan. Si Aljon, nandyan. Si Raywin. Win. Yan, si Raywin. Si Vince Katakutan. Naku, si Vince talaga. Kasama ko si Vince last time. So, sobrang galing. Grabe. Ibang klase to si Vince. Idol yan. Yan daw yung mayanig ng wedding industry ngayon eh. Iba tong si Vince, iba. Magaling. Shoutout kay Kyle. Si Kyle, yan. Si Kyle. Si Vince Katakutan, i-gagas din natin yan dito sa Monaco. Sino pa ba? Si Pepe Fernandez. Oh my gosh, Pepe. Walang namimiss to si Pepe. Diba? Walang namimiss yan. Si Jem Parto. Let's go, Jem. Ikaw daw yung CEO ng Door Openers. Lang yan. Jesus Reyes. Yan, si Idol. Si Jesus. Si Jess. Si Francis Pacum. Pacum. Solid. Salamat guys. Salamat. Ayan. Si Keo, nandyan din. Si pa ba? Ayan. Si Apple. Ayan, si Apple, Teodorico. Teodoro. Ayan. Apple, let's go. Marami niya. Mayami talaga niya yan si Vince, no? Oo. Mayayanigin daw yan mamayang gabi eh. Ito, Dax, halimbawa nagsisimula akong studio. Wala akong alam. Ano yung dapat unang-una kong gagawin? Studio for wedding. For wedding. For wedding. Ano ang dapat mo unang gawin? Ang dami nito, Marbs. Go. Dami yan. Okay. Hindi ko alam kung saan sisimulan. Pero, siguro simulan ko na lang kung paano ko sinimulan sa akin. Nagsimula ko wala akong gamit. Ang meron lang ako noon ay isang 60D. 60D? O 6D na ba ako noon? 60D yata. 60D pa yata noong time na yun. So, pero 60D. Tsaka Nifty 50. 51.8, syempre. Yung pag finokus mo, parang may buhangin sa loob. Ang bira na yan. So, yun. Second hand na 50. Tapos isang maliit na Manfrotto na tripod. At least mabuhay mo muna yung sarili mong meron kang gamit na sa'yo. Kasi makakuha ka naman ng shooters na may gamit eh. So, doon nagsisimula ako, syempre wala rin akong ganong shooters. Wala pa akong team ng time na yun. Ang meron lang ako noon ay si Roy. Si Roy na parang sabi ko, Roy, tara, sumama ako, magtatayo ng Spark Series. Kung gusto mo, sama ka dito. Si Roy is galing din kay Imagination. Galing din Imagination ng time na yun. Anong video team ng Imagination? Wang Video. So, yun. Tapos, ginawa ko nun, nag-invest ako sa mga shooters. So, kumuha ako ng mga sobrang galing ng shooters ng time na yun. And sobrang grateful ko kasi ang dami alam mo yun, yung willing mag-share lang ng talent nila kahit di naman kilala yung studio mo, pero sila nag-shoot sa mga big studios. Kaya laki pasalamat ko sa PBM nung time na yun. Kasi post ka sa PBM, di ba? Ang daming, tara, sama ka dyan, game. So, yun. To name a few, nandiyan sina Amandre, sina Julius Patricio, sina Flip. So, laking bagay na ma-build yung studio mo. Nagtitrim for me noon, si Nick Cablao. Oo, di ba? Si Direct Nick. Si Direct Nick. Tuntua ako noon kasi parang ang solid na ng team eh, di ba? Hindi nila alam, wala akong kinikita sa shoot. Lahat napupunta sa kanila. Renta ka ng van, tapos may mga shooters ka na hindi mura yung mga yan eh. So, totoo yan eh. Yung ubos TF package, ubos talaga. Matitira lang sa akin yan. Parang TF ko lang din. Nung nag-freelance ako. So, ang mindset na pag nagsimula kasi, kailangan ng portfolio eh. Kailangan ng portfolio. So, wala akong kinikita, pero at least maganda yung video ko. Yes. Okay na ako doon. Okay. And since wala akong ganong karaming shoots ng time na yon, marami akong time i-edit ulit. So, kunwari, say, napalabas na SDE. Okay naman, pero kailangan mong i-post na maganda yan. Maganda, so, edit ko pa ulit yan. So, yun na pag nagsisimula ka, dapat ganun talaga eh. Dapat hindi ka maglalabas ng sakto lang. Mm-hmm.
kung gusto mo talagang mag-market sa Totoo maganda, tsaka yung mga target market mo na gustong kunin. Totoo yan. Totoo yan. And isa sa mga, para dun sa mga nagsa-start, okay na mag-market ka na magaling ka sa mga co-shooters natin. Okay naman yun. Pero nakakalimutan natin, masyado tayo nagpapasikat sa mga kapwa nating shooter. Yes. Doon tayo magpasikat sa mga couples. Yeah. So, kumbaga. So, let's say, kunwari, dun sa way na paggawa mo ng caption mo para dun sa video, wag para sa shooters, wag para sa kapwa shooter, para sa potential na client. Yes. So, yun. So, paano ba yun ba? Pag nag-caption ka kasi para sa shooters, kung ano yung mga ginamit mo, lente, camera. Oo, ganun yun Ganun. Pero pagka sa kliyente, medyo dapat personal yung Personal, yung oo. write-up, di ba? Oo. Yeah. So, kung ano yung experience ng couple mo, kung ano rin yung experience mo doon sa wedding na yun, pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. So, yun. Tamang wording, tsaka ano pa ba? Siguro network. And onting luck. Kasi, nung nagsistart din ako, yung age ng circle ko, kinakasal. So, ang dami kong kaibigan din na, Dax, kakasal ako ikaw na videographer. Kahit di ako magaling, kinukuha nila ako. Kasi alam nila, mura lang ako eh. Sige, game. Basta shoot natin maganda yan. Pero nagsimula ka, magkano presyo mo nung nag-start ka? 30K? 30K. 30? Oo, 30. 2014. 14. Malaki na yun. Kasi mga Malaki na ba 55, 60 yung mga package ng time na. Talaga ba? Ah. Pero ubus pa rin yun. Ubus pa rin. Oo naman. Hamandre pa lang, 15 na eh. Nag-chat ka sa akin eh. Sabi niya, Direk, pwede ba ako manood dito sa sa studio mo nung live podcast kay Doc? Sabi ko, pwede naman. Hingi sana akong TF kay Doc. Joke lang. Solid yan si Mike. Solid yan. Ayan, si Robert Bernardo. Si Robert, naka-experience ako ng makapag-shoot sa Spark Series. Oh my gosh. Si Alessi nanonood din. Si Alessi, pupunta ka ba mamaya? Ay, hindi, wala pala. Nasa Pinas ka na ba, Alessi? Thailand yata itong mga to eh. Nako. Ay, Alessi, pasalubong naman dyan. Ladyboy. Shortly, nanonood din shortly. Yan, Yan. Dami. Si Kier. Oh my gosh, Kier. Tony P. Mga tatanong. Kasi mga tropa nanonood eh. Pero, isang tanong eh. Ano? Nagmamatters pa rin po ba sa inyo ang crop at full frame? Nagmamatters pa rin ba ang crop and full frame? Hindi na ngayon. Lalo na ngayon hindi na. So, ano gamit mo? FX30 tsaka S3, FX3. Yan, doon lang umiikot. Pag walang-wala na, lumalabas yung Blackmagic. Pag walang-wala na, lumalabas na yung Komodo. Ay, yung Blackmagic, sakit, ano yan? Yung 6K, no? 6K, oh. Crop din yan. Crop din yan, oh. Ayun, hindi na. Okay lang. Bakit hindi na nagmamatter? Siguro kasi, sige, compare lang natin yung dati. Yung dati, kapag naka 6TD ka or 7D, ramdam sa footage eh. Ewan ko, dahil ba sa bitrate? Dahil ba sa tawag si ganun? Codec. Sa codec? Di ko alam eh. Pero alam mong iba. Siguro yung depth din. Hindi, tsaka dati kasi wala pa nung mga native ISO. So, eh. hanggang umaasa ka na lang kung hanggang saan yung kaya na wala masyadong noise na tolerant. Totoo. Saan i-stretch natin yung 720 na 60 frames dati? Oo. Di ba? Para mga pag-slow mo tayo noon, di ba? Para mga pag 60 frames. Para mga pag 60 frames ka, kailangan mo ibaba ng 720p. Ngayon, wala. Kahit anong camera, pwede na mapakrop man or hindi. So, yun. Ayun. So, sa akin ngayon, okay lang kahit hindi. Yung FX30, kahit nga as is na siya eh. Since sobrang saya ko. Kasi at least papantay lang yung kulay. Yes. Okay na ako dun. Tsaka yung mga lot ngayon, madali na rin. Galing din ng Premiere eh. Galing. Tsaka Resolve. Ayun. Premiere ka eh, no? Ako, Resolve ako eh. Ako eh, budgetarian ako eh. Since nakuha ko yung Resolve for free, nung kumuha ko ng Blackmagic, Yun na. yun ang ginamit ko. Kasi magbayad ako ng 1K per month. Doon ako sa libre eh. Ayun. So yun. Pa-shoutout ulit. Pucha, dahil si John Lou, si John Louie, no? Nanonood. J-Lu. J-Lu, yan. Nanonood yan. Magaling na cameraman din at DOP natin. Solid yan. Si Recti. Siya yung gumawa nung si Baga ni Moira. Totoo nga eh. Sana nga makasama tayo sa ganyan. Game naman tayo mag-come up kay J-Lu eh. Di lang tayo sinasama talaga eh. Si Derek Roldan, nanonood, idol. Ayun talaga! Derek Roldan. Si Sam Rick, nanonood. Sam, let's go. Nandyan. Jeffrey Bolima, shoutout sa inyo.
Si Rome, Spiritu, yan, andyan din. Kio. Ito meron Angelo. question. Sige. If given the chance to choose, ano mas prefer mo, boss? Advertising or wedding? Yan. If given a chance, Hindi advertising. ako mamimili sa isa. Hindi ako mamimili. Parehas kong mahal. Parehas kong gusto. Kaya nga, parang yung position ko ngayon, sarap kasi balanse silang dalawa. Ano mo yun? May mga times na mababurnout ka sa wedding. Tapos biglang may advertising. Okay, bagong proseso. Tapos mababurnout ka sa advertising. Okay, balik wedding. So, tipong ganun. So, ayun. Hindi lang ganun kasarap kapag nagbabangga na yung dalawa schedules. Pero, ayun. At least may chance ka. At least may choice pala kung humindi kapag advertising. Kasi yung weddings, nabubook yan a year before, diba? So, yun talaga hindi mo pwedeng hindihan. Ayun. Isa yun sa mga pinakamalaking lesson ko siguro sa weddings. Show up. Kahit anong pakiramdam mo that day, basta kahit anong adversity, just show up. Kailangan mo talagang pumunta. And gusto kong bumalik dun sa imagination. Ito mo yung nakakatawang kwento. Yung first shoot ko, July yun. Sa imagination. First shoot ko, tag-ulan. Tapos, syempre umuulan ngayon. Kunwari ngayong gabi, umuulan. First shoot ko. As in, first talaga. Malay ko ba? I-email ko si Sir Jong. Sabi ko, hi Sir Jong. Check lang. Tuloy po ba yung wedding bukas? Umuulan kasi. Tapos nag-email siya ulit. Sabi niya sa akin, yung couple, pinaghandaan to 1 taon or 2 years bago sila ikasal. Hindi nila yun ika-cancel dahil lang umulan. So tuloy tayo bukas. Okay. Ganun pala sa wedding. Hindi pala nakakancel yun. Kasi advertising, umulan lang. Parang, check tayo ng Check tayo weather. Ulan bukas, sige, move tayo. Ganun sa advertising Ganun. Umagalaw Sa wedding, hindi. Wedding, hindi. Bayad na lahat yan Bayad na lahat. Bayad na lahat yan. So, umulan man, bagyo man yan. Punta ka. Tsaka hindi. So, hindi naman sorry sa client kung nangyari yun. Kasi nature naman yan Totoo. So, nagkakataon lang. Kaya napansin ko rin, konti na lang din nagpapakasal ng June, July, and September. Kasi nga, yun nga, maulan So, gumastos ka ng ilang milyon, di ba? Ilang milyon ginastos mo, tapos biglang babagyuhin lang. So, parang pangit naman. Totoo. Ayun. Ano pa? May question po dito. Sige. Dumadami na yung mga... Madami. Let's go. Sige guys, tanong na kayo ng tanong. Medyo ano lang. Saglit lang to. Kuya Dax, ano mas prefer mo sa filters? Variable ND o yung fixed density? Variable o yung Flat. fixed? Variable o flat. Ang problema kasi sa variable, wala ka nang tanggalan buong araw. Unless yung kunin mo yung 3 to 5 tapos 6 to 9, parang gano'n, di ba? Pwede yun. Okay yun kasi convenience talaga di ba? Kung wala kang time mag-setup, like kunwari run and gun, weddings, talaga, variable. Pero kapag advertising, ang problema kasi sa variable, may lalabas na X pattern, may color shift, minsan may magenta hindi mo gusto, minsan may green tint na hindi mo gusto. So, pero okay lang naman yun kung ikaw yung mag-edit. Kaso ang problema kasi ngayon sa advertising, iba talaga yung nag-edit. So, mamumura ka nun at sasabihin doon sa director or doon sa PM na sa producer na ba't ito yung kinuha yung cinematographer. So, sira ka kagad. Ay, nangyari sa akin yan. Nangyari sa akin yan. Napagalitan kami kasi kita yung X pattern talaga. Wala. Talagang 12:00 yung shoot Hindi kaya ata nagbayad na activation key doon sa beer bar na activator. May activation key yun. Kailangan mo i-activate yun para mawala yung X. Meron ba? Oo, meron yun. May ganun pala yun. Kailangan subscribe. Kano kaya yun? Mura lang naman yun, pero hindi mo lang nabayaran. So yun. Magandang ending ngayon yung variable yung easy. Maganda yung easy ngayon. Maganda. Mahal yun mahal yun. Ako lang ako, KNF lang ako. Yung gamit natin ngayon, KNF yan. KNF, baka naman. Marunong naman tayo maggulay, so sige na lang. Onting adjust lang yun, -4. KNF pala, KNF, hindi KNF. KNF. Bisaya ko dong. Sa bagay, yun yung disadvantage ng variable. Mabilis siya, fast, pero yun nga,
Pagka medyo sagad-sagad ka na rin sa nagko-color shift na siya. Nagko-color shift na eh, oo. Tapos minsan din, habang tumatagal din yun, napansin ko rin yun, meron yun, nag-magenta na siya, nagbo-blue na. So, Totoo. nag-ano na yung tint niya. Totoo. Yung iba nagpo-promise kahit di mo gusto. Ayun nga. Ba't promise na to? Hindi man promise yung binili ko. May ganun na eh. Ganun na. Oo. So, mas mahal lang kasi talaga yung yung fix. Oo. Diba? Oo. Tsaka parang mas okay siya. Mas accurate. So, Sa advertising, no? Pero sa Advertising. wedding, okay lang ako dahil sa variable. Kaya nga, parang ako pangarap ko para sa mga camera sa gamit natin sa weddings, magkaroon ng internal ND. Oh. Diba? Meron naman kasi yung mga mahal na camera. Ikaw ang isa sa mga unang nagkaroon ng ganun, di ba? Sa C100. Oo, sa C100 mo. Kaya nung lumabas yung C100 at nagsushoot ako sa Cinemaworks nun, tsaka kay J-Mag, sabi ko, wow, ang sarap nito. May ND. Kahit ano yun, hindi ko kailangan magtaas ng shutter speed. Hindi ko kailangan magsara. Sarap. Sana, kung ano yung technology nung sa FX6, no? Sana mababa ng FX3. FX3 Mark II. Shoutout sa Sony. Lalabas na ba? Labas nyo na yan. May tanong si Moki. Moki. Anong dahilan ba't bigla kang nag-change ng shooting style ng wedding? Oh, wow, masarap to. Kasi 'di ba parang dati medyo ngayon parang pure candid ka, Oo, pure story. Totoo. Ayun. Bakit nga ba? Tingin ko para lang din kasi gusto ko ma-explore yung side ng storytelling as pure as it is. Kaya hindi niyo pwedeng mabash na hindi ko trip yung style na as in yung nag-i-intro. Kasi dumaan talaga ako doon. And na-explore ko yung side na yun. And na-express ko yung sarili ko doon. Nahanap ko yung art ko doon. So, and it's something na sobrang minahal ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya. Hindi nga lang sa weddings. Okay. So, nag-shift ako bandang 2018 na from a very, edgy na edit to mas kalmadong edit lang right now. Kasi nga, parang, Ikaw lang? eto na, si Alan nandito na, guys. Alan A. Shout out. Alan, kaya muna, pakita ka sa camera. Sa camera. Shout out. Wait, may tattoo mo. Charing lang. May bago ba? Oh. Okay, thank you, brother. Yan. Ay, kaya ka muna, Alan. Dapat hindi mo sinitch siya. Hindi kay Marvy pa rin nakatutok. Hinarangan niya lang. Relax. Ayun. Di ba So, nag-shift ako ng style kasi gusto ko na ma-explore yung side na, what if hindi na tayo mag-direct? Kasi parang, ganun ako sinasagad ko yung sarili ko hanggang sa kaya ko. And then, kapag feeling kong happy na ako doon, tatry ako ng bago. So ngayon, bigla lang, isang wedding. Sabi ko, guys, try nga natin muna magsasalita ngayon. Tapos, try lang natin na mag-shoot as an observer than as a director. Ayun. Kasi, for the longest time, yun na yung ginagawa eh. Diba? Since, 8 years nang ganun yung style na kailangan kong sabihan yung couple ko na gagawin nila. And gusto ko lang makita yung ano kayong emotions yung lalabas kung hindi ako magsalita ngayon. And yun talaga yung note ko for them. Sabi ko, guys, walang magsasalita. Basta walang magsasalita. Yun lang talaga. And napansin ko lang na lumabas yung emotions as it was na parang doon ko nakita na iba-iba yung weddings. Na hindi pala siya style ko, pero style ng couple. Ibig sabihin, if kalmado yung wedding, hindi ko siya babaguhin na dapat yung groom mukhang maangas, yung groom sobrang yaman niya. So, hindi ko kailangan baguhin yung persona ng isang couple. Ngayon, ang mindset ko is, kapag pinanood nila ulit yung wedding nila, let's say, 30, 40, 50 years from now, and definitely, Marv, so panoorin nila yan eh. Of course. Diba? Huwag lang sila mag-iwalay. Kasi mag-iwalay, diba? Kapag pinanood nila, gusto ko maramdaman nila na, ay, ito nga yung pakiramdam ko nung kasal ko. Ayoko maramdaman nila na yung pagod nila kasi ang dami kong pinagawa. And Marv, pucha, hindi ako masaya mag-shoot noon eh. Kasi ang dami ko talagang papagawa sa'yo, di ba? Kahit hindi na pasok sa kwento, papagawa ko sa'yo yan. Hindi ko talaga, gusto ko yung shot na yan eh, di ba? So, ayun, dun ang galing yung shift. And right now, it's a style that I love doing. Babalik ba ako sa intro gaming? Baka.
Kasi parang gusto ko ulit. I mean, pero tinan natin. Galing ni King, no? Parang iba yung Man, si King, pare. Solid. Isa yun si King eh. Yung pag lumabas sa feed mo, papanoorin mo talaga. Papanoorin mo talaga. Ang likot ng utak nitong tao. So yun, shoutout kay King. Pare, kung nanonood ka ngayon, sana mag-barbecue tayo ulit. Sana mapagbigyan ako niya. Nag-chat ako kay King. Medyo puno daw yung schedule niya. Nag-reply? Buti naman nag-reply. Hindi nag-reply yan eh. Mahirap pag hindi na scene eh. Hindi talaga. Magre-reply yan 3 months after. Kasi barkado ko naman si King. Dati pa nagbamayad kami. Kasama ko sa mayad yan. Pero yun nga, parang nag-reply siya. Titignan niya rin yung schedule kasi for sure, sobrang puno ni King. Pilipino pa ba si King? Parang hindi na siya Pilipino Hindi no? na, parang King na siya ng Africa eh. Oo nga eh. Pilipino pa rin. Ito pa na si King! Ito si King. Sobrang idol yan. Idol naman talaga ng lahat. Oh man, solid. Yes. King, mag-barbecue tayo ulit. Nung kailan nag-barbecue kami sa kanila? So, nag-grocery kami, barbecue kami. Mukha kami tindero ng barbecue kasi doon sa kanto nila. Doon kami, sa labas kami nagsikan ng barbecue, ganyan. Yung mga tao parang, nagbebenta ba itong mga to? Hindi, para sa amin lang to, guys. Grocery kami magkasama. Yun. Si King, ako, tsaka si Ayo, yun. So, magkalapit lang kami ng bahay ni King before eh. So, yun. Si Joy Santiago, shoutout na. Alan. Ayan. Sa Dubai. Ayan, may tanong si Vince. Si Sir Vince. Si Direct Vince Katakutan. Direct D, what's up? Direct, how do you process yung concept film? Paano pre-prod mo doon? Paano mo sa prenup? Sa prenup. Paano mo pinapa-approve sa client yung treatment? Okay. Meron kasi akong dalawang klase ng prenup ngayon. Yung prenup na usual, which is bahala ka kung anong gusto mong plan sa prenup mo. Kung gusto mo mag-couple shirt, sige, mag-couple shirt kayo. Okay lang yan. Basta hindi ako pupunta dyan. Yun. Kapag mga ganyan, very hands-off na, pero mura yun, di ba? Sabay sa photo, matik mong ganyan. Sige, at least cater pa rin natin yung mga ganun. Tapos meron din akong prenup na kinoconsider ko parang advertising work. So boarded siya, Marbs. May iba-ibang klase. Parang ginawa mo kay Lo, hindi pa yun? Yung kay Lo, hindi boarded yun eh. Pero meron talaga ako, pati script, meron talaga. So, mag-ocular talaga ako. Alamin ko kung ano yung tamang oras, tamang ilaw. Magkano yung mga 500,000 yun? Mga ganon. Ayun. Hindi, pero tsaka na tayo sa presyo. So, ayun. Ayun, kahit sa pre-debut, ganun din. And pag mga ganyan, since very intensive yung shoot, hindi ko ina-advise na sumabay sa photo. Kasi ang dami namin kakainin na oras. Yes. And baka parehas tayong hindi masaya sa kalabasan sa output natin. So yun, paano ko lumalabas ng concept? Meet ng couple. Alamin muna natin kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Ganyan. So, siguro, isa sa mga pinakagustong gusto kong ginawa was, of course, yung kinalo. Nandun din yung underwater. Oo nga, napanood ko nga yun. Underwater, hanggang ngayon, laman ng reel ko yun. Kasi, yung couple, ano pala sila? Free diver sila. So, ginawan ko ng concept na, okay, water, so blue, baka fire yung kabila. So, inisip ko baka pwedeng ganun yung element. So, yun, pare Vince, ako inisip ko lang kung anong lilikot sa utak ko that day and then try ko siyang i-board and then i-present sa couple kung magugustuhan nila. If not, tweak natin konti. May say din yung couple doon. May say din sila. Kasi, syempre, budget din. Diba? Tipong ganun. So, may mga prenups ako na 2 days, merong 3 days. Ganun. So, parang prod shoot talaga. And yun, happy ako na sintakte. Sobrang game ng mga couple pagdating sa mga ganun. So, ayun. Ganun siya. Ganun. Nice. Wala nang tanong. Willing ka ngayon, direct. Sunugin yung bagong S3. Ay, pucha. Oo, yung underwater na yun, Marvs. Bago na S3 noong time na yun. Bago lang. Siguro wala pang 10 meron nun. Yung S3, dinaan ka agad namin sa apoy eh. Alam mo yun? Si Alan, naka-gimbal nun. Sabi ko, Alan, gusto ko ng shot na dadaan sa apoy yung camera eh. So, nagsindi kami yung bonfire. So, yung shot, nagsisimula sa apoy. Apoy lang kita mo.
Tapos tatagos. May kita mo yung groom. So, mas marinig inipisip yung mo yung camera mo kaysa kay Alan. groom. Oo, napakikalan. Pagkatapos ng shot, yung balbo ni Alan dito, kalbo na. Maraming tao. Amoy sunog na tao eh. Kasi Alan gagaling. Oo, gagaling yan. Magkakaroon ng ointment. Alaya. So ito, may tanong, pakwento raw sa tanong ni Apple. No? Direct Docs, pakwento nung vows turn into music. Oh, pare, solid nito. Since yun nga, pare, ang dami na nating nagawa sa weddings. Gusto natin ng bago. Gusto natin ng bago. And ito, nakuha ko tong idea na to kay Direk Sid. Kasi ginawa niya sa isang advertising work niya. Tapang gumagawa sa weddings na. Try ko nga. So, basically, wedding ni Iya Gueco. Paboritong makeup artist ng marami. So, pressured ako, syempre, ng wedding niya. Kasi, takte, sige, Iya yan eh. Di ba? Papanoorin ng wedding industry yan. So, ano yung pwede kong gawin dito na at least, hindi ko masisira yung wedding niya, pero at least magiging remarkable. So, on that day, sabi ko, what if gawa tayo ng kanta para sa kanila? Ano mo yan? Hindi lang same day edit, pero same day song din. Oo. And ang galing ng technology ngayon eh. Ang ginawa namin noon, ginawa namin yung vows ni Iya at ni Kim. Binasa na namin. Pinicture na namin, tapos binalik namin sa coordinators for safekeeping. Since may picture na kami, pinasok namin sa ChatGPT yung vows nila. Tapos sabi ko sa ChatGPT, gawa ka ng kanta gamit tong vows ng bride tsaka groom. Yung kanta siguro mga nasa 3 to 4 minutes, mga ganun lang. Tapos, Tagalog yun. Ganun, ChatGPT pare, kaya ng Tagalog. So, ginawa niya ng lyrics. And then, syempre, hindi ganun kapulido. May mga onting babago-baguhin tayo sa mga prompts na parang, teka, yung chorus, parang gusto ko dito mag-focus. So, hanggang sa nakuha namin yung tamang lyrics. On the day yan? On the day. As in morning. Yun yung pinagkakabalaan ko. Hindi ako nag-shoot ng kung ano, sinaalan na, bahala kayo, mag-shoot kayo kung anong gusto nyo. Basta, focus muna ako sa song na gagamitin. So, walang plano talaga, pare. As in talagang, syempre, may kaba kasi munting gubat, walang signal. So, ang bagal nung lahat. Ang bagal talaga. Pero tumagos lahat. So, nakuha namin lyrics, tapos pinasok namin sa isang website ulit na AI din, na ito yung lyrics. Anong AI website yan? Ibubulong ko sa'yo mamaya. Sige. Hindi, i-chat nyo na lang sa akin. Para at least, di ba? Or search nyo, di ba? Search nyo na lang. Basta dito ibubulong ko. So, libre yun. Libre. Gagawa niya ng tempo lahat. Gagawa niya lahat. So, magiging kanta yun. Magiging kanta. Ang makulit dun, kahit Tagalog yung kanta. Kaya. So, nagawa niya. Siyempre, yung unang labas pa, ganun kaganda. So, gawa ka lang ng bago. So, pero ang peg kasi nun, merong sinend na kanta sa akin si Kim, yung groom. Sabi niya, bro, kung pwede ito yung song natin. Sabi ko, sige, pwede. Tapos, trinay kong i-pattern. Medyo folk song, medyo upbeat, medyo ganito, medyo ganyan. Yung boses, medyo ganito. So, yun yung sasabihin mo sa AI para magawa niya yung song na yun. Hanggang sa nakuha namin yung tamang song na papasok para dun sa vibe. Medyo swak dun sa... Preps yan lahat na pumasok? Preps lahat. So, medyo swak. Tapos sabi ko, okay, eto na yung kantang gagamitin natin for this day. And, ayun, pare. So, isipin mo, habang nagva-vow sila sa edit, sabi ni Kim, pangarap ko makamit talaga na isang babaeng nag-aaral sa UP, nakatira sa UP Village. Tapos sabi pasok nung kanta, sa Teacher's Village. Takte yan. Tapos nung nag-play yun nung reception, pare, kita mo yung reaction ng mga tao. Parang, wow! Diba? Ang sarap sa pakiramdam yung mga ganyan. Pag nakikita mong nagre-react yung mga tao. And sobrang personal ng wedding na yun for them. Yes. Even yung video, sarap. Sarap lang sa... Galing nun. So for me na magkaroon ng ganong impact sa isang crowd na ganon, laking bagay na yun for me. Laking bagay na yun. So, ayun. Isa yun sa mga araw na sabi kong, may nagawa na naman tayong maganda for today. Actually, parang dadagdag yun sa mga badges mo na parang, nice. Ang sarap sa pakiramdam. Galing.
Bihira, ayun na, yung nakakaisip nun ha. Actually, parang ikaw lang yung kilala ko na nag-isip nun. Sana dumami tayong ano. Oo, di ba? Oo. Ayun. Pero yun nga parang para sa akin, parang hindi ko na maiisip yun eh. Hindi ko na maiisip yun. Galing na. Bravo kay Doc. Slow clap kay Doc. Slow clap. Yan. Shoutout tayo ulit kay Al Martinez. The Titos, ha? Oh The my Titos. gosh, Tito Al! Idol yan. Grabe suporta sa monochrome ng The Titos. Supportahan niyo po yung The Titos, yung podcast nila and yung mga workshops. Sobrang matututo kayo. Actually, umattend ako dun sa workshop ng Titos. Like solid yung yan. Kalalito si... Oo. Yan, dahil ko natutunan dun, paano nag-ilaw. Mhm. Bago ako nag-ilaw nitong podcast, umattend muna ako dun. Mhm. Eh, paano naman kasi? Sa tanda ni Al, ang dami nang matututo. Dami nang matuturo sa'yo niyan. Galing. Galing nito, sila Boss Jason Arquisa, no? Love you, Al. Love you. Yan sila. Sobrang galing niyang mga yan. Sobrang... Pahingi pa ako Ichinori. O yan, pasok yan. Direct siya. Sa Ricky, Ichinori. yan, si Ricky. Shout out. Ricky Dabao. Ricky. Sino ba Ricky? Ricky Domingo. Si Ricky Domingo. Yan. Sup, Ricky Domingo. Yan, shout out. Oy, si Patrick Vergara, my groom. Pare, hello. Jeff Panalo, nandiyan Thanks din. for watching, guys. Salamat. Jason Arquisa watching. Hello from idol. Ilocos. Nasa Ilocos si Boss Jason. Oo. Solid. Yan. Ichinori yan, tol. Break mo na. Ichinori. Ichinori. Nice. Ang sarap yung chinori. Sarap. Diba Ichinori, Chong? Ichinori Diba talaga. Ichinori? Yan, okay na ako. Thank you. Ikaw, meron ba? Meron pa ako, Chong eh. Busog na nga ako eh. Hindi ko na nakain. Andito na si Alan. Gusto ko. Si JM Lee, shout out. JM. What's up? Chicken Esal is waving Derek Ducks. Chicken in asal. Sabi ni Kio. Chicken in asal. Kio Aldrich Angelo. Yan. O, tanong. Tanong kayo, guys. Tapusin ko na to. Hindi tayo tatanong. Alis na kami. Punta kami sa ano. Alis na kami. Pa-party na kami. Party na kami. Yan. Eto, Paps, may tanong ako sa'yo. Anong mapapayo mo sa mga anong parang words of wisdom ba? Parang ganon dun sa mga sa mga videographer, sa mga kapwa mo studio owner, videographer. Yun na ba yung tanong? Oh. Payo. Yes. Payo. Nako, Siyempre, dapat yung ma-inspire sila. oo nga eh. Ako, nagsalita ako niya, wala na-inspire. Wala ba? Wala. Meron akong mantra ngayon na na-discover ko lang through experience siguro, na lahat tayo artists. As in, lahat tayo, may sarili tayong take sa mundo. And siguro, based on my experience, nung tinatry kong hanapin kung sino ako. At first, trinay kong i-pattern yung sarili ko sa'yo. Na parang, shit, gusto kong yung videos ko kamukha ng kay Marvy. And then later on, sabi ko, parang yung videos ko gusto ko kamukha ng Notion. Gusto ko kamukha ng Mayat. Gusto ko kamukha ni Jason. Gusto ko kamukha ng sa Treehouse. As in, lahat ng magagaling. Gusto kong maging katulad nila. And then, later on ko lang na-realize na may sarili pala akong kayang gawin on my own. May sarili akong flavor. And for everyone, as in, mapabago ka man, mapaluma ka man, or ibang level kasi si Tito Al eh. Or mapaal ka man. So kung nagsisimula ka pa lang, kung established ka na studio, or sikat ka na, like kunwari, sina J-Mag, mga ganyan, Bob Nicolas, or Al Martinez ka na. Ganon. Ibang level pala yun? Ibang level yun. Ibang Buti level na lang yun. nakakausap ko yun. Buti nga, nagre-replay sa atin. Kaya nga. Ayun. Pero yeah, going back, ang mantra ko ngayon is, I am one of one. Mayabang pakinggan. Walang kahit sinong kaya maging ako. Pero kung babaliktarin mo yung mentality na yun, wala rin kayang maging ikaw kung hindi ikaw lang din eh. Yes. Actually. So, just keep going. And kung hindi mo man mahanap yung sarili mong style right now, just keep going. Just show up each day and, try to add a skill level. Try to add one skill on that day or creative exercise para ma-add mo dun sa sarili mo. And then eventually, mahanap mo yun. Yes. Tama. Ayun. Ganda nun? Yun, no? Ganda nun? Ganda nun.
Kasi parang palit ay, sorry. Pwede mo magmura sa monochrome, Pwede, di ba? Yung pwede maganda sa naman monochrome, eh. ilan sa pwede magmura dito eh. Walang edit dito, upload to diretso. Upload ba to diretso? Okay. Walang sensor dito? Wala. Walang bit yun. Walang- May censorship naman yung subtitle. So, okay lang. Okay lang. Okay lang. Hindi naman tayo mababa ng Facebook pag ganun. Hindi. Okay. Baka next year wala nang monochrome, kakamura ko dito. Direct ba may dugtong si Egay doon sila? Wala. Wala, doktor. Hindi kasi 'di ba, pare as an artist, parang ayaw mong ang sakit kaya marinig na yung video mo. Si Docs, parang si ano. Si Docs parang si ano. Or that's 'di ba parang Idol, oh my gosh, nakukumpleto na yung buong barangay dito In the Nakukumpleto yung buong barangay dito. Yes. So, ayun. I mean, ayaw kong masabi sa akin yun na katulad ako ni ganito, katulad ng ganyan. Hindi ako nabuhay para ganun, di ba? And kayo rin, hindi kayo nabubuhay para maging katulad lang ng kusino. Yes. Siguro pwede naman as an inspiration do sa ibang tao. Pero, kasi kung nagsisimula ka, wala kang choice eh. Walang choice. Wala kang choice, kundi manggaya lang talaga. So, pero sana dumating yung time na mabuild mo yung sarili mong style. Like Stellar, Dax, di ba? Si J, Ian Cruz. Iba-iba yan. Di ba? Yes. Iba-ibang ano yan. Kaya Yes. Kaya meron silang certain client kasi iba-iba ng style. Totoo. So, nag-iisip. Yes. So, shoutout ka na kay Boss Ian Cruz. Grabe. Oo. And sobrang solid din na Yes. inspiration yan. Naalala ko meron akong isang clip na pinapanood ko kay Ian nung time na yun. Mahabang clip, backshot yun ng bride. So, pinapanood niya yung clip. Sabi niya, uy, ganda niyan, pasok yan. Sa akin, hindi. Tapos sabi niya, yun, pasok ulit yun. Kumbaga parang isang long glide eh. So parang, hindi yan yung papasok sa akin. So doon ko nakikita yung difference naming dalawa. Nung time na yun, na parang, iba yung preference ng clips niya sa preference ng clips ko. Pero sure ako, na kapag pinasok yung clips na yon na hindi pasok para sa akin, sa edit niya, sure ako maganda pa rin. Maganda pa rin. I mean, so, ang galing lang ang galing na iba-iba tayo ng take, pero napapalabas natin yung ganda ng bawat isa na yun. So, ayun. Galing. Ayun. Actually, sa lahat ng in-interview ko, ikaw yung pinaka-may sense. Joke lang. Actually, Joke lang. Lahat, Grabe naman. Hindi, joke lang yun. Maglalaki ulo. lahat nung nauna sa monochrome, sila yung nag-pave ng way para sa kung nasaan man ako ngayon. Yes. Pero, Galing lahat yun. ito real Hindi talk lang lang. mga galing magsalita yun, pero Ito real talk lang real talk lang. sige. Sana hindi mo na ginas sina J, sina Ian, yung mga yan. Dahil hindi mo na ginagas yan. bakit? Nung sa Stellar pa lang, sabog na eh. Ayaw mo na. Ayoko na, sabi ko yun. So yun, parang ngayon, ito, latak-latak na lang to. Buti na pagbigyan. Buti nga may nanonood ngayon, December ngayon. Madami. Umabot tayo ng 160 kanina. So, walang masyadong tanong. Pwede ba magtanong? pwede. Yan, sige. Tanong ni Boss Imon. Type mo dyan para makita Sige, para makita nila. Para makita nila. Hindi, maririnig naman. So, tanong ko lang, paano mo na-handle or paano mo nasosolusyonan yung, na-experience mo na mag-shoot nag-shoot ka ng isang buong wedding, then at the end of the day, parang feeling mo, hindi sulit yung binayad ng couple sa'yo. Or nagbayad sila ng full price, walang discount, pero after ng wedding, masaya ka naman. Pero feeling mo, bitin yung ginawa mo. May gaganda pa, no? Parang bitin yung ginawa mo. Oo. Tapos, pero masaya din naman sila. Correct. Kumbaga ikaw sa sarili mo, Correct. nabitin ka. Oo. So, Gets ka. na-experience mo na ba yun? Yes. Kay Marvy din question ko din. Oh, yes. Sinong gusto mong maunang sumagot? Wala ka na, Das. Nasa yung camera. Sige. Ayun. May mga ganong araw talaga. Salamat pala, Idol Nimon, sa question na yun. Kasi talagang, yun yung pinunta ko dito. Marbs, pwede ba pagkatapos ko sagutin to, tapos na yung monochrome? Sige. Okay na ako. Joke lang. Last question. Joke lang. Ayun, para sa akin, may mga ganon yung feeling. Kasi hindi naman mura yung packages natin ngayon di ba? I mean, kumikirot yan, kumakati yan sa bulsa. And yung may mga couples sa pinag-iipunan talaga tayo, di ba? And pagdating mo, let's say, kunwari, pagdating mo dun sa wedding na yun, sakto na yung nangyari. As in, sakto lang talaga. Based on your experience as a wedding videographer.
siguro din papasok yung comparison kasi kino-compare natin yung shoot natin today, yung wedding today, sa mga weddings na nagawa natin before na parang, dati may gift giving, dati ang ganda ng vows, dati yung humili, sobrang solid. Pero yung ngayon, parang sakto lang. Kahit yung glide ko ngayon, hindi masyadong ganun kaganda. Tapos, since sakto na yung wedding, feeling ko mali yung song. Tapos, feeling ko, sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan. Parang ang dami kong iniisip that day, ang daming factors sa parang at the end of the day, masaya ba ako sa nilabas kong video or masaya ba ako sa SDE na plinay ko for the couple? Masaya yung couple, yes. May tip? Uy, solid, di ba? De, joke lang yung tip. Pag may tip, masaya yun. Masaya yung tip, Matik, syempre. Matik yan, oo. But for the record, pag may ng tip, alam ng team to, hindi ako umaak na ng tip. Baliktad tayo. Ako ngayon, hindi sinasabi sa team ko na may tip. Hindi ko hinahawakan. Pinapashoot ko lang. Sabi sa groom, shoot mo lang dito. Tas, yan. So yun. Pero, and since na-experience ko na to, may mga kaibigan na ako nilapitan about this. Para sabi ko, ano mo bro, parang sakto na yung wedding today. Sakto lang, di ako masaya sa edit ko, di ako masaya sa ganyan. Pero ginalingan ng shooters. Tas feeling ko, since, yun nga, lahat kami nanggaling dun sa point of comparison na mas maganda yung wedding kahapon kaysa ngayon. Pero balik tayo sa mission natin for that day, which is to document the wedding as it is, di ba? Wag na natin compare. Plain yung wedding, that's it. Yun na yung maganda for the couple. Kinuha nila tayo to document it as it is, di ba? Wag na natin pilitin. Let's say, kung na rin, sakto na yung wedding today, and pinilit kong gandahan for my own satisfaction. Ano yung mapagpasatisfy sa akin? I don't know. Kalikutin ko yung first dance. Guys, pag nag-dance kayo, huwag kayong mag-usap, pwede ba? Siguro baka pwede tinginan kayo, matipong ganyan. Hindi nila personality yun or something. Matipong ganyan. Marami tayong factors sa pwedeng ibago dun sa wedding para sa kasasaya natin. Pero, balik tayo dun sa, sino ba yung kinasal? Hindi naman ako sila. So, that's number 1. Pangalawa, itanong natin sa sarili natin, as a wedding videographer, ginawa ko ba yung best ko for today? If that was your best, then that's enough. Pwedeng iba yung best mo yesterday, pwedeng iba yung best mo a week ago, year ago, but as long as you did your best on that day to document the wedding fully, with all your heart, Nox. Diba? I think yun yung deserve ng couple from us. Yes. And don't feel bad about that kasi binigay mo na yung best mo. Diba? And that's it. That's it. So, yun. Feeling ko kasi sa parang may time din kasi na syempre, nanonood tayo ng ibang gawa ng trabaho ng iba. So, na-compare natin yung trabaho natin. Tapos, yung ginawa mo naman, okay din naman. Pero feeling mo kulang. Kasi mas maganda yung napanood mo. Totoo. Diba? Or mas maganda yung nangyari last wedding. Yeah. So, feeling ko, lahat naman, Pops, ginagawa natin yung best natin eh. Hindi naman tayo yung, hindi, pera-pera lang to. Yeah. Diba? So, may time talaga na medyo sabaw. Pero, dapat, as an SO, as an editor, binibigay mo pa rin yung best mo. Correct. Ako, lagi akong ganun. Correct. Wala namang yung 10 dire-diretso mo na edit, lahat naman yun. Hindi naman lahat yun maganda eh. Diba? So, may mga talaga. So, may highs and lows talaga. Highs and lows talaga. Oh. Pero ikaw lang nakakapansin nun. For sure. Hindi napapansin ng kliyente yun, hindi napapansin ng kapwa mo videographer yun. Ikaw lang nakakapansin nun. Kasi nga, may feeling mo, may kulang ka sa sarili mo. Totoo. Yun yung tinatawag na parang tawag dito, parang binubulungan ka ng demonyo sa isip mo na, tangina, hindi na ba ako magaling? Di ba? Ang hirap nun ang hirap. Kayo ba, Imon? Ikaw nagtanong na. Hindi, pero yun nga di ba? Balik sa'yo. May lang talaga, may time lang talaga yan. Hindi porket hindi ka natuwa sa trabaho mo, ibig sabihin hindi na maganda yung gawa mo. Maganda pa rin siya for other people, pero sa'yo, parang hindi ka happy. Diba? Yun. May tanong si Jem po, nag-send pa ng star to para sagutin mo. Sige na nga. Si Jem? Nag-send pa siya ng star para sagutin tong tanong na to. Okay. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, Direct Dax, sinong gusto mong gumanap sa paanong genre kung sakali?
Tragis, nag-send ka ng stars para Para dito. doon. Seryoso. Isa siya ng start para doon. Tapos, nag-comment pa siya doon, pakisagot po. Oo nga, para finalo up pa no? Namimili pa ako ngayon kung, okay. Actually, natanong ko na to before. And, kasi natanong na sa akin to So, nasagot ko na rin to dati. And yung sinagot ko nun, it's either, 3 tao lang pinagpipilian ko noong time na yun. Ang swerte ko kasi, na-meet ko na isa doon. Na-meet ko na silang lahat, actually. Yung first, si Ding Dong Dantes. Wow. Si Ding Dong. Si Ding Dong. Dep. Ayun. Seryoso ka ba dyan? Seryoso yun. Seryoso ka ba? Wala pang ano to, wala pang mojito talaga to. Walang tama ng mojito to. Pangalawa, lalayo pa ba ako? Si Jem mismo. Si Jem mismo. Kasi parang sabi ko, 'di ba? Ding Dong o Jem, ang hirap na kaagad noon, 'di ba? Hirap na noon, 'di ba? Mas malamang na si Jem noon, hindi ka na mahirapan. Dito ka maguguluhan lalo. Yung pangatlo, si Al Martinez. Yan, sinong tatlo na yung gusto mong gumanap ng buhay ko? So yun. Anong genre? Baka horror. So simula tayo sa Ding Dong muna, tas naging multo na, mag-gem tayo, tas hanggang sa sobrang naging nakakatakot na, Tito Al na. Balik pa din. Grabe, sobrang mahal ko kayo, guys. Pero salamat sa stars, Tito Jem. Sabi ni Moke, sa wakas na sagot. Matagal niya na siya. Lahat ng monochrome, gusto mo siya, gano'n si Jem. Pero idol si Jem. Ano? Alan, nagtanong ka? Papashoutout ko lang yung asawa ko na. Let's go, Mimay. Let's go, Mimay. I love you, Mimay. Love you. Akala ko matapang lang si Alan, di nagpaalam sa'yo Buti, nagpaalam at alam mong nandito talaga siya. Diba? Minsan, Mimay, ginagamit lang talaga nito yung pangalan ko Parang sabi niya kasama ako. Pero hindi naman ako kasama. Si Edward G. Ba't binabagay mo yung topic? Wala naman talagang tanong. Actually, naka-video ko lang si Alan. Ayun. Ayan. Sige. Solid. May tanong kanina. Yes. Ano yung tanong? Edward G. Basahin mo. Hello, Recti Docs. What's your biggest takeaway sa lahat ng experience mo leading to where you are now? Direct Docs, ano yung biggest takeaway mo sa Biggest lahat ng takeaway experience mo leading take you where you are now? So, lahat ng nakuha sa lahat ng experience, no? Pera. De joke lang. Pong tragis na yan. Biggest takeaway? Ano, hirap ng tanong, ha? Marami experience. Siguro masasabi ko mas close ako to that artist na pinapangarap kong maging ako. Dahil sa lahat ng experience ko. Pero ito Mervs yung nakakatuwa Parang, nasabi mo na bang na-reach mo na yung peak mo? Yung pinakamagaling na ikaw? Ako? Parang hindi pa Ako kasi ngayon, parang sobrang gigil ako Kitang-kita ko nga yun Parang, siguro nung 2020, parang sinasabi ko yung sarili ko. Pero nung pagbalik ko ngayon, parang iba Parang sabi ko, meron pa ibubugay. May asim pa May asim pa talaga. Try ko nga mamaya. di ba? Hindi, pero totoo yun And sabi ko, syempre, tumatagal tayo sa industry. Parang may part sa atin na, hindi ko alam kung na-experience mo rin, na-compare ko yung sarili ko sa mga mas bata, mas magagaling. And sabi ko, shucks, ang daming gumagaling talaga. Siguro kasi, syempre, ayaw naman nating alisin yung factor na talagang masipag sila mag-research, mga ganyan. Pero, syempre, respect din dun sa mga nauna sa atin na hindi ganun ka-accessible yung learning na wala namang monochrome dati. Yes. Walang ganito karaming workshops. Walang YouTube. Wala kang pagtatanungan. Di ba? Yes, sobrang hirap dati. Yung access sa gamit, kailangan mayaman ka talaga para may pera ka. Di ba? So, I would say, ang ganda nung na-pave na way ng mga nauna sa atin sa generation ngayon. So, parang I would say parang wala masyadong excuse na hindi ka gumaling ngayon. Di ba? So, yun. But then again, isa sa mga takeaways ko is never ko palang mahanap yung pinakamagaling na ako hanggang sa araw na mag-quit ako. So, that day
na sabihin mong, eto na yung araw na hindi na ako mag-shoot. Yun na rin yung araw na pinakamagaling na version mo. Paano mo nasabi? Kasi wala ka na gagaling. Yeah. Tapos na eh. Yes. Tapos na. So, kung ano ka man yun, at the end of the day, let's say, nag-sunset na and all, and sabihin mo, okay na, I'm done. Then, yun ay pinakamagaling na version mo. And siguro ngayon, ang hirap mahanap nun. Diba? Kasi nga, di mo pa makikita eh. Ayun. So, ayun, ako, wino-work ko lang yung self ko towards that na by the time na sabihin kong, okay na, tapos na ako. Masabi kong nagawa ko lahat ng best ko. Masabi kong nabigay ko lahat ng pwede ko ibigay sa craft ko. Galing. Slow clap kay Dax Dakudaw. Ganda na. Pero, Kap, alam mo yung isa pang slow clap na gusto kong ibigay ngayon? Ichinori. Salamat. Diba? Ichinori! Kupal ka ba? Kasi ganun yung Malupito, di ba? Si Malupito. Oo, di ba? Pero kupal ka man o hindi, mag-ichinori ka. Ichinori. Yan. Ganda nun. Sabi niya, ganda rin. Solid na. Solid. Ang ganda ng tanong. Lamang kami doon. Wala nang tanong. Tapusin na namin to. Maglakad pa kami. Maglakad pa kami. Mag-iinom na kami. Silo. Baka may tanong Silo. Ayan na. Ichinori. Ichinori. Hindi makapagtanong sila. Nakita ko, Kap, sumubo, dalawang ichinori. Yes. Hoy, Boss J, sobrang tuwan-tuwa kami talaga sa Ichinori. Salamat nagdala ka. Legit talaga, Legit. Hindi ko naman sinabi na magdala siya di ba? Sabi ko, Kap, ako, may dala siya. Pag punta niya rito, sorry, di ako mapag-stay. May wedding ako bukas. Ito, tirahan niyo na ito Ichinori. Sarap talaga. Ganun. Oo. Minsan nga parang, sige, alam mo pagka-je, kahit wala kang dalang ichinori, titirahin ko pa rin. Kasi ikaw na. Ay, mali. De, joke lang. Love you, Je. Ayan. Promote mo naman yung their openers. Okay. So, ang dami natin nakaka-work na sobrang galing na coordinators. Kasi talagang saludo ako doon, di ba? Pero sa 14 years ko sa industry cup, wala pa ako nakitang perfect na door opening. So nagsimula to nung alab. Ewan ko, sobrang sabog namin na Benny siguro nito. Alam nga talaga. So, lahat to joke lang naman. Pero yeah, kung gusto niyo ng bagong pagkakaabalan sa wedding, kung sawa na kayo mag-shoot, sama kayo sa amin. Kami ni na Ace, kami ni na Patrick Ben. sina Benny, ayan, sino pa ba itong nandyan? Si Jay, nandyan. Meron kaming tinatayong grupo ngayon, The Door Openers. So kami magbubukas ng pinto para sa bride ngayon. Ayan. Of course, out-of-town rates apply. Dumadating kami doon 2 hours before. Pero may holding room kami, hindi pwedeng basta-basta lang. Nakasugot pa rin kami. Tsaka balita ko 150K yung kalahati. Yung full open, 300K. Yep. Oo. Ulit na. Double pay yun kapag kami pa yung nagsara ha. Kasi door openers lang kami, di naman kami door closers eh. Hindi yung sasara yun. Oo, di. Tiyang ina. Dapat book mong door closers kung gano'n, di ba? Chip, sara nyo naman, nag-overexpose yung likod eh. Ay, wala eh. Opening lang yung binayaran ng couple eh. Ibang rate yun. Iba pa pag reception. Ayun. Nagka-problema nga kami ni Benny tsaka ni Jen nung kailan. Di namin alam, Kap, na double book kami. Kap, na double book kami. So, anong nangyari nito? Isang Manila tsaka isang Tagaytay. Layo. Magkadikit pa yung ceremony. Alas 2 tsaka alas 3. Alas 2 sa Manila. Alas 3 sa Tagaytay. Minove yung door opening ng Tagaytay. Pagkat sa makarating. Hanggang sa makarating kami. Nabalita ako kay Sir J. Sabi niya, nagrenta pa raw ng chopper yung sa Tagaytay para sunduin kayo sa Manila. Totoo. Ayun. So, pagdating namin dun sa reception, syempre nagbibigay ng car pass para sa parking. Sabi namin, ay, wala kayo heli pass? Helicopter din. Pero yun, wala lang tanong. So, sobrang ganda nung podcast natin, brother. Sakto, 2 oras, mag-alas 10 na. Thank you sa mga sumbaybay, sa mga nanood.
Mag-iinom muna kami at may pupunta pa kami party. Sobrang ganda nitong podcast, no? Next, siguro sa January na tayo. January tayo magkita-kita. Medyo busy ngayon. Spend nyo na lang yung time nyo sa family. At maraming salamat. See you sa next podcast. Thank you guys. Love you. Yo! Stay muna tayo kahit ano. Stay muna. Then makikain muna kayo sa amin. Pakinggan yung kwentuhan namin. Go lang. Opening pa sa door closers. Pwede. Pwede. Teka lang, hindi pa tayo tapos. Teka, shoutout ko lang si Jack Consolacion, Ichinori. Yan, sobrang maraming salamat sa pagkain. At kung sino yung may gustong magpadala dyan, message lang sa Monochrome, ha? Guys, hindi pa isasara yung live, ha? Pwede pa mag-send ng stars. Send na yung stars yun. Send kayo stars. Balita ko, si Primo daw eh. Meron daw eh. Di ba? Padala naman yung stars. Si Alan. King naman next. Yes, si King. Teka lang, may nangungulit dito. Yung AI daw, pabulong daw. I-message nyo po si Dax doon sa AI. Message sa akin. Or i-google nyo na lang kasi hindi na naman nag-iisa yung site na yun. Yes, Marami naman. Dami yan. Sobrang yan. Sige, shoutout muna tayo. Konti. Si Baul. Si Al Martinez. Si Je. Si Jirbu. Nandyan. Si Solid. Romel. Yan. Si Mark. Yan. Salamat. Isang slow clap naman dyan para kay Dax. Jason! Ano? Sa handstand. Handstand? Tayo na, Hindi pa ba kayo nagsawa sa kakabaliktad ko? masigip yung opisina namin. Shoutout Jason, pare. Jason Shoot na tayo. Ay, tama ba itong ginagawa ko? Okay ba ang GSM Blue sa Coke? Oo, pwede naman. Kaso kasi lemon na yung niyan eh. Baka Bala na. Malalaman natin. Diyan eh. yung Ichinori, message nyo lang po si Jack Consolacion o Last na? si Ian Cruz. Nakarami na ako. Yung may asawa nila yung may-ari niyan. Pero kung gusto nyo mag-order, lalo ngayong Christmas season, holiday, pwede. Sobrang sarap po. Sobrang sarap, promise. Yes, sure. Yan. Shoutout Kevin Grospe. Pinaka-idol natin na dyan. Kevin, no? Kevin Grospe nandiyan. Nagpapahinga pa ba yan? Oh, yan. Si Nigel Losada, yan, nagsend ng stars. Thank you very much. Salamat. Yan. Mulutang yan. Akala niya taga Bulacan siya eh. Yan, si JC, yan, nandun din. JC Polintan. Oh, let's go. Oh my gosh, JC. Sobrang pogi ko. Bro, please, wag mo ikalat. Ayan. Si Kocho, nandyan. Yung Kocho. shoutout daw sa asawa ni Kocho. Ayan. Kung alam ko lang nandyan kayo, dinoble ko na. Boss J! Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa? Sarado na yung Chinori. At teka. Sabi niyo dyan, maaga siya matutulog. Hindi, support daw siya, manonood siya. So, habang nakahiga. Yan, sabi na yan, manonood. Kap, send ka nga selfie mo, nakahiga. Ayan, si Henry Samson, nandyan din. Si Lex, Idol Lex. Ay, naku to si Lex. Alam mo ikaw, pupunta ka dito eh. Si Javer Garcia, nandyan din. Javer! Aso tumatakbo. Tumatakbo. Papunta na raw dito. Ay, may mga magpapa-shoutout. Meron pa tayong 5 minutes. 5 minutes para sa stars, guys. Bigay nyo na yan. Magtanong ka pa, Jim. Ayun, si Romel Espiritu nag-send 99 stars. Thank you very much. Salamat. Yun pala yung kasi wala akong guest ngayong guest ngayong December kasi busy lahat yung tao. Magla-live na lang ako ng scatter. Ganda. Di ba? Why not? Tumakbo yung monochrome. Why not? Kasi halos lahat naman ng cameraman nag-scatter eh. Totoo. Live na natin, di Marami ba? naman makaka-relate doon. Totoo yan. Except ng ice cream. Ice cream. Ayan. Si Nigel yan. Nigel! Lozada, kanina ka pa shoutout. Hindi ka naman papadala. Nagpadala yung stars pala. Thank you. Ayan. Tama naman, no? Pwede naman tayo ng scatter, no? Pwede ba yun? Ikaw naman. Oo, pwede naman yun. Sila Big Boy Cheng nag-scatter. Million nga yung pinapatalo. Wild. Kapal ng mga Ano po bulsa yung na scatter, sabi ni Rachel. yun yung kapag hindi ka nagliligpit. Naka-scatter lang. Scatter lang. Kasi casino yun, slot machine. Online. Ayan. Ganun ba yan? Si Javer Garcia, nandyan po ba si Boss Lo?
Oy, boss, nandito. pakita ka. Yan, pakita ka. Doon, pakita ka doon. Kay Dex Dax yung ano. Pakita ka. Para makita ni Badet. Para may ebidensya. Oh, para may ebidensya. Dito kay Dax. Nandito yung camera. Yan. Para, Kaway. yan. Let's go. Yan, si Boss Lo. Yan. Shout out. Si Brian. Let's go. Si Brian. Brian. Lapit lang ng studio niyan. Studio Simula. Let's go. Shout out. Studio Simula. Ayun nga, no? Oo, matatapos na yung coffee shop niya ata eh. Kaya nga, yung sa harap. Sarap. Ayo nga, no? Baka ma-invite naman tayo dyan, Boss Brian. Rob, no? Oh, partner ka ba doon sa Simula? Yan. Ganda nun. Si Alan, panapos na yun. Oh, ganda nung Studio Simula. Kasi, Studio patapos yun sa akin. studio patapos yun sa'yo. Oh, buti naman. Studio on the way. Pero nakakatawa kasi nag-shoot ako doon sa station. Ganda nung ano. Tsaka ang dami mong option, dahil magpipilian. Oo, doon lang yun. Galing. May taas, may baba. O pwede handstand si Alan, no? Nagpadala pa si Henry. Para, Si Henry nagpadala ng 99 stars. Para lang Para makita mag-handstand. mag-handstand ka, Oo. Alan. Edward James Perez, shout out. Yan. Si Julie, yan. Julie, idol. Oh, Julie. Julian Sabala. Yan. Kasama ko sa Thailand yan, si Julie. Solid yan. Solid. Kaya nagyaya si Brian. Di pwede yung kambal eh. Okay lang. August tayo. Tama ako dyan. Shout out kay Shout out ka, Mr. Kim. Tara, mo si Mr. Kim. Oh. Mr. Kim, how are you? I'm fine, thank you. Parang maraming Mr. Kim. Iba yung Mr. Kim namin. Yung paborito namin yan. Solid yan, mistake. Jason Santos, o yung Alan, pa-shoutout mo ba yung, yung Reading Wing? Hoy, suot mo ba, Alan, yung wedding ring mo? Suot niya, Mimay. Suot niya. Oh, wala. Parang wala. Suot niya. Saan? Kinurot ako eh. Oo, suot niya. O, teka, sabi ni Brian, tara daw sa studio simula, doon daw yung next. Ayun. Yan. Sino ba okay na guest next? Siya Siya na rin. Lalayo pa ba tayo? Di ba? Si Brian na. Oh, game, Brian. Game tayo. Oh. Business talks. Solid. Dami tayong followers. Meron tayong 20 followers. Solid. Pero Marbs, galing na itong ginagawa mo sa monochrome, man. As in, Talaga? solid. Okay Saludo. Hindi naman ano. Hindi siya biro kasi ang dami natututunan ng wedding industry galing dito eh. Ayun. So, Pre-workshop. Solid. Agree ako dyan. Nung last time nanonood ako, kasama mo sila Ian, tsaka sila Ace, tsaka si Ang dami ko natutunan kay sa Ian. Kay Boss Ian. Oh. grabe. Daming words of wisdom. Galing ni Boss Ian. Di ako makapag-comment eh. Sa sobrang parang nasasagot niya na lahat. Pag Totoo. pala may nagmamarching tas may sa likod, tatay pala yun. Na-late. Na-late. Umalis ba pagkatapos? Hindi, tatay yun. Kundi tatay, kapatid. Dalawa lang yun. Ayan. Totoo yun ha, kasi sabi ko nga nung nakaraan, parang ang tagal, sobrang bihira naman nakapag-shoot sa Cineworks, pero hanggang ngayon natututo pa rin ako. Totoo. Ay, di meron pala, end of November, end of December, end of the week, meron ako, Scatter. hindi, Apple. si Oli Ruiz. Ay! Kaabang-abang. Idol, si Boss Oli. yan. Ano yung Kaabang-abang. tatay niya ni Boss Oli? Ha? Business din. Business. Solid. Kilala mo naman. Siyempre, photography. Sobrang galing na photographer na ta. Di ba? Naman. Idol ko yan. Ibang klase yun. Ayan. Okay. Solid. O, tatapusin na natin to. Wala na. May lakad pa kami, Anong guys. budget monitor maganda for color grading? Oh. Google nyo ayan, na lang yan, tanong. guys. Google nyo na lang. Ayan, sagutin mo na. Kawawa naman. Nagtatanong. Walang budget monitor si Dax. Wala. Tol, wala. All out si Dax nagbumahin. Oh. Hindi, pag nagko-color grade, eto si Marson dapat yung tinatanong. Pero kung ako lang tatanungin nyo, Pero hindi budget din yung BenQ eh. Yung top end ng BenQ yan eh. Nasa 40-50K din eh. mahal. Oh. Mahal. Yung sa akin, ninakaw ko lang eh. Oh. Hindi, Siguro hindi. yung Asus na na ProArt. Ako, yun yung gamit Oo. ko. Pero, hindi ako dun, hindi yung reference ko. Nandun
nandun yung, ang tawag dito, yung mga graphs ko, mga waveforms nandun, pero yung tinitignan ko, yung MacBook pa rin. So, MacBook dual pa rin. screen ako. Ako din. Ako, MacBook, iPad. Doon pa rin ako nagbe-base. Tsaka cellphone. iPad, oo. Ayun. Kasi yung doon na nanonood yung tao eh. Wala nang nanonood ng TV ngayon. Totoo. Pero maganda lang kasi kung may reference monitor ka, mas malaki. Tsaka syempre kung maggagamit ka ng mga pro na sa mga TVC, mas maganda na rin. Pero kung mga wedding lang at reels, no need na. Oo, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Maganda lang siya kasi malaki. Marami kang space. Pero yung reference ako, yun nga, iPad, MacBook Pro, cellphone pa rin. Totoo. Kung saan yung At dalawang yung cellphone ko eh. Tumitingin ako sa Android, sa Samsung, tsaka sa iPhone para kung sino man yung dapat tama. At least magkatagpo sila rin sa gusto mong kulay na lumabas. Kap, nanonood yung asawa ko. Gusto ko na shoutout yung pinamagandang asawa. Ay, sige. Hi, my loves. I love you. Andito pa ako sa Monochrome. Kasama ko pa si Marbs. Salamat sa pagpayag na pumunta ako dito ngayon. Love you. Ebidensya yan. Di pa Ebidensya. Live yan, live. Live yan, ha? Live yan. Hindi recorded. Traffic pa. TT artist na nagamit ko. Okay, so meron akong Red Komodo. Okay, meron akong Red Komodo. Nung dumating siya, akala ko gagana na. Hindi pa pala. Para malagyan mo ng plate ng V-mount, kailangan mo pa ng adapter. Yung adapter, libo-libo ulit. Kailangan mo ng side handle, mala 30 mil din. So bumili ka ng card, hindi mura yung CF card yung CFast. Diyos ko po, ang sakit niya talaga. So in short, nawalan ako ng budget sa lente. So yung camera, like pa siguro kalahati. Kalahating milyon. Yung lente, 2,300 pesos. So yun yung TT artist na nagamit ko. Actually, maganda. Ano range yun? 25 mm. Full F2. frame ba siya, no? Full frame ba si Red? Hindi. Super 35 siya. Super 35. Ang ganda ng mga bago labas na autofocus ng si Rui na Surrey na anamorphic, pare. So mura. Nakakabaliw, no? Napakamura. Ito nakakatawa nun. Di ba, tagal nating naghanap ng anamorphic. Siyempre, dati parang, ano yung tawag sa ganyan? Yung anamorphic adapter pa yung tinitignan nun. Kasi yun yung pinakamura di ba? Tapos, naglabas ng mga anamorphic na sobrang budget. Yung, bumili ako nun yung Lawa. Ganda rin ang look. Tapos, sabi ko, kailan kaya magkakaroon ng anamorphic na autofocus? A week after ko sabihin yun, nagkaroon. Sabi ko, grabe technology ngayon. Tuloy-tuloy na talaga. Meron si Surrey, tsaka si Blazer. Meron din. Yung kay Blazer, set. Mura din. Super 35. Solid. Pero mas maganda kay Surrey. Ganda. Ganda din ng mga glass. Shoutout, sir, si Serge Tapay, no? Nakita. Ayan, Serge Tapay, shout out. Serge. Ayan, idol natin yan. Isang mga lumang tao pagdating sa wedding videography. Sa production, no? Hindi pala, nag-wedding pala to pero sandali lang. Tapos nasa na siya. Prod na. Let's go. Let's go. Okay. Ito na talaga. Second bye-bye. Bye-bye. Guys, thank you. Okay. Dax, paalam ka na. Thank you. Thank you, guys. Okay.